Sa ngayon, wala nang ibang target ang former undisputed bantamweight world champion na sina Uya Inoue, kundi ang maging world champion muli, ang paparating na laban niya kontra sa undefeated at unified super bantamweight world champion na si Stephen Fulton ay itinuturing niya na isang pinakamalaking hamon sa kanyang sarili. Sa ngayon mga kwento, itong si Naoya Inoue ay 3-division world champion na, kaya mapagtagumpayan ang malaking balakid na dadanan niya sa kampiyon na si Stephen Fulton ay mas lalo pang kikinang ang kanyang pangalan sa mundo ng boxing dahil maging 4-division world champion na siya at instant unified super bantamweight champion pa. Kaya lang, ayon kay Inoue, may kunting issue sa kanya, lalong-lalo na sa kanyang physical na aspeto dahil unang beses niya nalalaban sa 122 pounds mula sa 118 pounds. Nag-alala siya kung ano kaya ang magiging epekto sa kanyang sarili, ang dagdag na bigat sa kanyang katawan, at masasabi natin talaga mga kakwento na gagawin ni Inoue ang lahat para manalo dahil ayaw niyang mapahiya dahil sa kanyang hometown pagaganapin ang bakbakan nila ni Fulton, at yan ay sa Yokohama, Japan. Kung sakaling magtagumpay si Inoue kontra kay Fulton, siya ang magiging pangalawang Japanese boxer na maging 4-division world champion. Kasunod siya ni Kazuto Yoka. Samantala, ito naman ang pangatlong pagkakataon ni Fulton na didipinsan niya ang kanyang mga korona at unang pagkakataon na lalaban siya sa labas ng bansang Amerika. Itong si Fulton ay kilala na mahilig mang-virgin sa mga malinis na record, pero baguhin ko na lang ang mahilig mang-virgin dahil medyo kakaiba pakinggan. Mahilig si Fulton na magbigay ng mantsa sa mga malinis na records ng mga boksingero dahil 8 mga undefeated na ng mga boxers ang nabigyan niya ng unang talo. Kaya itong si Inoue kaya ang susunod na target na burahin ang 0 sa kanyang talo. Samantala, ang mga isinisigaw ng mga boxing fans kay Inoue ngayon ay hindi lang ang mapapuri dahil pati na dyan ang mga katanungan at pagdududa kung bakit nga ba parang hindi ordinaryo ang lakas ni Inoue. Ang iba ay nagsasabi pa na di kaya gumagamit ng ipinagbabawal na gamot itong si Inoue. Kaya naman, cheater nga ba itong si Inoue? Mga kakwento, alam niyo naman na hindi nagbabagi si Mr. Kwento ng mga impormasyon na walang pinagbabatayan. At ang isa sa ating pagbabatayan dito ay ang resulta ng voluntary anti-doping test na isinagawa ng Voluntary Anti-Doping Association o VADA. Sa ngayon mga kakwento ay umusbong muli ang isyong ito. Itong si Inoue ay nagbagi ng larawan na ganito na may 2 blood samples. At sinabi niya na may unannounced doping test na isinagawa sa kanya at ito ay 2 beses sa isang linggo. Kaya naman mga kakwento, kung ating titingnan sa VADA testing result ni Naoya Inoue, ating makikita dito na pasado itong si Inoue para sa laban nila ni Nonito Donaire noong June 21, 2022. At ating mababasa dito na kinokongratulate nila si Inoue dahil successfully completed na itong si Inoue, at may petsa dito na February 13, 2023 at March 8, 2023 at March 16 naman. Nag-post si Inoue ng ganito, pero kapag i-click mo ito ay wala pa sa official website nila. No, I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no, I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Pero siguro ay na-traffic lang ito mga kakwento. Pero siguro naman ay gagawin ng VADA ang trabaho nila. Kung maging positibo si Inoue ay talagang ibabagi nila ito. Pero ang malaga ay napasa ilalim si Inoue sa anti-doping test. At kung ating titingnan naman sa boxrecord.com, ating makikita dito na naka-check sa VADA itong si Inoue. Chains at last, and to believe in what you got, it's built to last, yeah. Now that I've been through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the Samantala, ang ating kababayan na si Marcito Hesta ay prangka ngayon at sinabi niya na handa na siyang kasahan sa kahit sinuman sa kanila ni Ryan Garcia, Gervonta Davis at pati na rin si William Zepeda. Ayon kay Hesta,
Gusto niya na makalaban ang isa sa mga best fighters. Pero sa ngayon, itong si Garcia at Davis ay medyo busy pa. Kaya kung itong si Zepeda ay wala pang kalaban, kaya ba, handa niya itong kakalabanin? Mga kakwento, ano naman sa tingin nyo? Kaya na kaya ni Kabayan na harapin si Davis o di kaya si Garcia? Opinion nyo, ibahagi nyo naman. Kaya ano pa yung hinihintay nyo? Mag-comment lang nyo dyan sa baba. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you Mga kakwento, siguro naman ay nasagutan natin kung itong si Noe ba ay talagang isang cheater o gumagamit ng performance enhancing drugs at ang ating pinagbabatayan dyan ay ang VADA mismo. Ikaw kakwento, ano naman ang reaksyon ninyo sa mga nilalaman ng kwentuhan natin ngayon? Kaya naman mag-comment ka na dyan at ibagi ang inyong kaalaman at excited na po kaming babasahin yan. At dyan, nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat mga kakwento sa inyong panonood. Pero baka naman mga kakwento ay nagustuhan niyo po ang kwento natin ngayon. Baka pwede niyo po kung mabigyan dyan ng like. At kung hindi mo pa nagawa ito yaba, gawin mo na. Please subscribe to Kwentong Iba na Kwento. Alright. Like, share, and subscribe. Pero bago tayo magtatapos mga kwento ay syempre, shoutout po muna tayo dyan sa ating mga kakwento. Kay kakwentong Titik O, kay kakwentong Jeffrey Villa, kay kakwentong Mr. Jason Vlogs, kay kakwentong Rojolio Escolita, at ikaw kakwentong nanonood ngayon, shoutout sa iyo dyan. Bueno, hanggang dito lang po muna ang ating kwentuhan. At abangan nyo lang po ating susunod na video. At dito lang po yan sa isang channel na kung saan maaaring ito'y mga kwentong di pa na kwento sa inyo.